Alam mo ba kapatid, na may mga magagandang senyales pala na magpapatunay sa'yo na yung relasyon na napasok mo okay, maayos at posibleng magtagal. Kung interesado ka malaman kung ano-ano itong mga senyales na to, tara, pag-usapan natin yan. Let's keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Click the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload ka natin sa iyong harap. Wala nang maligoy-ligoy pa ang unang senyales na nasa maayos kang relasyon kapag meron kayong maayos na komunikasyon. Isa sa mga problema sa isang relasyon, lalo na sa mga nasa LDR kapatid, ay yung miscommunication, misunderstanding, at wala talaga at all na pag-uusap. Diba? Napaka-importante sa isang relasyon yung deep and meaningful talk, yung sharean ng mga ideas, insight na makakatulong sa bawat isa na mag-grow bilang individual at syempre bilang magkarelasyon. Kung wala to sa isang relasyon, kapatid, talaga naman masisira yung pagsasama. Pero kung meron kang ganito, sa inyan kapatid, nasa healthy ka na relasyon. Okay? Kasi tayo sa ikalawa, which is kapag nag-aaway kayo, kapatid, yung mga sinasabi nila na kapag hindi kayo nag-aaway sa isang relasyon, healthy yung pagsasama nyo, maayos yung relasyon nyo, mali yun kapatid. Dahil yung nagpapatibay sa isang relasyon ay yung may mga pagkakataon na magkakaroon kayo ng misunderstanding, hindi pagkakaintindihan. Lagi yung tatandaan kapatid na hindi naman kayo perfectong tao o individual, diba? Meron kayo mga pagkakamaling nagagawa, maliit man o malaki. At may mga bagay din kayo na hindi pagkakasunduan dahil hindi naman kayo parehas ng ugali at pagkatao, di ba? At normal yung pag-aaway sa isang relasyon. Ang hindi normal ay yung hindi nyo i-resolve yung away na ginawa nyo talaga. Mas hindi pa nga normal yung hindi talaga kayo nag-aaway at ibig sabihin lang nung kapatid, iniiwasan yun magkaroon na kayo ng problema, di ba? Na imbis na resolve yung problema meron kayo sa isang relasyon, lalayuan nyo na lang, kakalimutan nyo na lang. Hindi maganda yung sa pagsasama kasi one day, bilang puputok yan at lahat mag-burst out. And magugulat ka na lang, sira na yung pagsasama. Yun yung dapat yung iwasan. Pero kung maayos yung pagsasama nyo, minsan-minsan nag-aaway kayo, nagkakaroon kayo misunderstanding, sa inyan na okay yung pagsasama at relasyon. Okay? Kasi tayo sa ikatlo, hindi kayo nabuhold ng grudges. Yes, tama po yung narinig. Bukod sa meron kayo paminsan-minsan na misunderstand, nangyayari yun kapag hindi kayo nagtatago ng lihim sa isa't isa. Nagtatago ng galit o puot sa isa't isa. Sige-share nyo yung gusto nyo sabihin at nagiging open yung isa sa inyo. Kaya naman siya yung nag-share ng gusto niya sabihin sa iyo at nagiging open ka rin. Isa yung magandang senyales dahil pag nasanayan niyo yan kapatid, magiging dahilan niya ng pag-grow ng pagsasama. At yan yung isang senyales ng maayos na relasyon. Ika-apat, mahitiwala kayong dalawa sa isa't isa. Tama po yung narinig nyo. Paulit-ulit kong sinasabi sa mga video na ginagawa na ang pundasyon ng isang relasyon ay yung tiwala. Diba? Kung meron kayo nito sa isang relasyon, mas may iwasan nyo yung mga maliliit na bagay na mapalaki. Mas may iwasan nyo yung mga problemang maliliit na lumala. Diba? Kasi meron kang nabuo tiwala sa taong pinili mo na hindi niya gagawing masira. Diba? O kung magawa niya masira yun, ikaw na kung paano mo i-ayusin. Again, kung may trust kayong dalawa sa isa't isa, sa magandang senyales yan na nasa maayos ka relasyon. Okay? Ikalima, nag-spend kayo ng time together. Napaka-importante po sa isang pagsasama. O sabihin na natin mayroon kayong goal na achieve before 2024 ends. Hindi yung reason para hindi kayo magkaroon ng bonding moment. Yung deep talk and one-on-one conversation. Imposible yun kapatid. At pangit yung magiging resulta kapag ginawa niyo yung kapatid na hindi kayo nag-uusap ng taong mahal at sobrang busy yung dalawa, nawawalan niyo kayo ng oras sa isa't isa. Isa yan sa magiging reason para magkaroon ng damat ng pagsasama na dahilan para maghiwalayan kayo dalawa. Kaya naman, kung nakikita mo na meron kayong maayos na bonding together, senyales yan kapatid na sa maayos ka pagsasama. Okay? Kaning, gumagawa kayo ng desisyon ng magkasama. Yes, kung meron kayong bonding moment together, malamang sa malamang kapatid, na iisip niya rin gumawa ng mga idea o insight, mag-share sa isa't isa ng mga pupusuan o naiisipang mga bagay-bagay na
pwedeng magpalago sa pagkatao nyo o sa relasyon yung dalawa o mismo sa binubuo niya ng pamilya. Yung paggawa ng desisyon ng magkasama ay isa sa mga pinaka-importanting factor na dapat yung ginagawa bilang mag-partner. Again, pinili mo yung taong mahal mo para may makasama ka sa mahabang panahon at makatuwang sa mga idea o desisyon na gagawin nyo yung kapatid. Kaya kung ganito yung pinaparamdam sa'yo ng partner mo o ganito yung meron kayo sa pagsasama nyo, ibig sabihin lang nun kapatid, nasa maayos ka ng relasyon. Okay? Proceed tayo sa ikapito. You make each other better. Kapatid, kung importante ka sa taong mahal mo, hindi ka niya hihilahin pa. Kung importante ka sa taong mahal mo, tutulungan ka niyang tumaas, umangat, at maging malagong tao. Ibig sabihin, nasa likod mo siya para mag-grow ka. Dahil alam niya na kapag nag-grow ka, bukod sa magiging masaya siya, tutulungan mo rin siya na mag-grow bilang isang tao. Tutulungan kayong dalawa. Kasi yun yung isa sa pinakamahalagang bagay na gagawin niyo sa isang relasyon. Yan din yung magpapatibay ng pagsasama niyo na tumagal hanggang dulo. Hindi naghihilahan bababa, bukod nagtutulungan para maitaguyod yung buhay na gusto niyong ma-achieve at magawa yung mga pangarap niyong singit para sa sarili niyo, para sa relasyon niyo. I hope nabigyan ko kayo ng idea o tips dito sa video na ginawa ko ngayon. If nabigyan ko naman kayo ng idea, please help me share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi na-tune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagyan niyo panonood po suporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken